Welcome sa episode 33 ng Lahat Pwede. Number 1 podcast sa aming hood at soon number 1 podcast sa hood niyan. Yes, sir. Ako si Jap. Ako si Sai. Ako si Joy. Siguro napapanahon naman tong natin. May gusto lang akong sabihin Sige. Kung ano lang amor nyo dito. Alam na natin yung mga issue niyan sa government. Tingin ko kasi hindi para sa atin yan yung ganyang issue Medyo iba kasi yung perspective natin. Yan lang natin sila. Yung mga kurakot na yan. Ubusin yung pera natin. Tapos kami, bahala na lang din kami sa ginagawa namin. Pero, ang nakakot lang na attention ko is, yung mga anak nung mga contractor. Yung pinapakita yung lifestyle nila, gano'n. Ano ba yung tingin nyo dun? Considering na anak sila, anong tingin yung okay ba yun na inaano sila? Parang binubuli sila sa internet. Oo. Oo naman. Hindi, sige ka muna. Sa akin, wala na binubuli sila. Sinasabihan sila ng kung ano-ano. Kasi alam naman nila kung anong ginagawa ng magulang or kung sino mong kamag-anak nila yung ano. Pero di na ikaw, no? Pero di na ako. Yun. Sila na. Kasi bilang individual, may sariling pag-iisip ka naman. Pwede naman kung sakaling gano'n yung ginagawa na yung nangungarap na, nagnanakaw na ng pera ng taong bayan. 'Di ba? Edi bilang ikaw kung may ano ka man, kung nasa matinong kaisipan ka man, siyempre, alam mo naman galing sa masama yung pera, ba't mo gagamitin? Paano kung di nila alam? Ha? Paano kung hindi nila alam? Malabo yun. Tangina, tayo ngang hindi nga natin kilala yung mga yun. Alam natin yung nangyayari kahit na hindi pa sila lumalabas Hindi, kasi naisip ko lang din, try natin na bigyan ng benefit of the doubt yung sa kanilang side. Na, ikaw din, meron kang magulang. Tapos, kahit hindi sa DPWH baga government din. Basta ang ending Tapos nasisika din. ang nangyari lang din, umangat yung buhay nyo. No. Parang, syempre, ang dating na nagkaroon ng project yung magulang mo. Ganun yung kwento nun sa'yo, di ba? Nakikita mo, umasenso na kayo, ang ganda ng takbo ng buhay nyo. Ikaw, ang dating lang nun sa'yo, yun nga, umaangat Anak ka lang Anak ka lang. Kumbaga, yung nangyayari dun sa shit nung magulang mo. Hindi mo alam, hindi ka aware. Basta alam mo lang, nagkaroon kayo ng trabaho, nagkaroon na ng magandang trabaho yung magulang mo na umangat na rin yung pamumuhay nyo. Kumbaga, di mo na, sa sobrang, nakapag-focus ka na dun sa nangyayari sa buhay nyo, di mo na napansin kung saan nanggagaling. Kasi anak ka lang naman Kumbaga, labas ka na dun sa kung ano man yung ginagawa ng magulang mo. Naisip ko lang din kung, what if gano'n naman yung yung nangyari na hindi na nila alam na wala na, umangat na. Parang kahit ikaw din ikaw bata. Siguro kung bata siguro ganun. Pag bata, oo, pero pag may edad na kasi, tara. Paano kung nga naman? Pag ayun nga, nasa edad nga siya. Siyempre, pag Sabagay, bata, putang ina, lahat ng gusto mo nun, tas mayaman yung pamilya mo, wala kang pakialam kasi nakukuha mo yung gusto mo. Nawawalan. Sabi na nating high school, pasok pa nga yan Pero kapag may edad ka na ng mga, sabi natin college, dyan na naman na nabubuhay mga yung pure na Pero feel ko na lang yun, natabunan na hindi na nila binigyan ng pake yung saan man nanggaling yun. Kung kurakot man. Kasi, alam lang nila, bilang anak, alam lang nila umangat na yung nila. Pamumuhay nila kasi nga tuloy-tuloy yung project. Yun. Tapos alam niya rin na siguro, dumating na lang siguro, kung sa DPWH man, dumating din sa point na, tangina kami yung gumagawa sa sa kalsada nito pero bakit bulok-bulok yung nangyayari? Hindi man lang ba nagtaka? Tapos, kayo, pa rin. Kasi posibleng hindi natatakal sa school yun. Na usapang tropa lang, ganun. Natangin na, kasi bilang nasa high school gantong buhay, nakita mo talaga yung nangyayari sa kalsada na laging sira Na, di ka man lang ba napaisip na, trabaho nyo yung ganyang bagay. Pero walang nangyayari, laging bulok yung sistema. Siguro doon lang din doon na parang pwede na silang mapaisip So, payag kang bubulihin yung mga anak. Oo naman. Bulihin nyo lang. Ay, ka din naman pala. Hindi, inisip ko. Anak mo? Hindi, yung mga anak ng kontraktor. Anak mo nga. Kung anak mo yun. Hayaan.
Oo. Bilang magulang di ko kaya. Pero kasi, Pero ginawa natin eh. pero, Ginawa kasi natin eh. So anak kita, protektahan ko rin. pero, ano yun, Protektahan mo yung sarili mo. kahit Protektahan anong mo yung gawin mo sarili kasi, ko eh. ano yun eh, consequences yun ng ginawa mo eh. Nang tapa ka ng tao eh. Nang lamang ka eh. Kaya dapat, kung ano man yung maging consequences na binigay sa'yo ng mundo, tatanggapin mo yun. Okay lang mabully yung anak ko na nangurakot ako. Kasalanan ko yun eh. Nadamay lang ano ko, yun lang yung, kumbaga tatanggapin mo Ano yan. lang siya, dagdag problema lang siya na Oo. Ay, totoo din yung sa ano, yun, Kuya Ken. Sorry late. Yan, yung sinasabi nga rin ni Choi. Kasi sa sa totoo lang din, nakinabang sila ng todo dun sa na yun, sa yaman na yun. So, parang ang hirap na rin sabihin na hindi sila aware kung anong ginagawa or kung saan galing. Kasi isipin mo may ilang cars yun, 40 plus na luxury car. Hindi ka ba nagtataka bakit ang dami yung ganun? Parang yung thoughts na hindi ka ba diyan di ka ba diyan magkasakit ya? Carmel. Oh, mga ganun kasi ang dami nun eh. So, pero meron din kasi ako matagal nung parang isang araw ko pa wina-wonder din to eh. Parang ano kaya kung ikaw yung nandun sa position na yun? Kasi for sure, hindi ganito yung pananaw mo kasi sobrang ibang-iba yung perspective mo kasi sa ibang ibang type ka ng environment lumaki. So, sobrang iba yung upbringing mo. Kaya feel ko hindi ka aabot sa mga gantong thoughts na may isip mo to. So, ayun, wala. With the wonder ko lang din. Kaya doon ko iniisip kung halimbawa, ako, yung anak ko, binubuli ng masa dahil sa ginawa ng pamilya namin. Ayun yung iniisip ko kung paano ako doon magre-react. Kasi for sure, kung ano yung masasagot ko, reaction ko to bilang ganto. Pero yung sa kanila, hindi natin alam. Kaya, Lalo ayun na lang. kung ikaw yung nasa parenting side. Oo. Di ba, medyo mas mabigat yun eh. Masakit yun para sa'yo. Pero kasi, kumbaga, kung susumahin, ayun yung consequences ng ginawa niya eh. After, nung yung good life na nyo, tinamasa nyo, may consequences. Kumbaga, humabol na yung consequences sa inyo. Pero to say, kung okay lang, kung bayag ako na binubuli yung mga anak, hindi ko masasabi, pero kasi, hindi lang isang tao, kumbaga, group of people eh, yung nambubuli. So, kumbaga, masa yung nambubuli. So, parang hindi siya pambubuli, no? Parang may ibang term, hindi ko alam kung anong tawag dun sa term na yun, pero para sa akin, kung ano yung ginagawa sa kanila, deserve nila yun. Kung ako yung nasa side nung contractor, hindi ko control yun eh. Kumbaga, hayaan ko lang. 'Di ba? Kunwari ako yung tatay, ako talaga yung may-ari ng company. Tas anak ko yun. Wala tayong magagawa, anak eh. Hintay na lang Ganun tayo talaga bagong eh. issue. Kumbaga, hindi ko pwede sabihin na patulan mo. Oo. O kaya ganto ganyan. Ang gagawin ko lang, basta wag mo papansinin. Kasi sabihin na natin may ginagawa na yung gobyerno eh. Hayaan na lang natin doon. Kung ano man yung pangbubuli, pangasar sa iyo sa internet, kasi mostly internet eh, di ba? Hayaan mo lang. Tatatagan mo na lang. Tatatagan mo lang. Wala tayong magagawa eh. Eh yung normal na artista nga, binabatikos tayo pa kayang billion-billion eh. Anomalya. Kaya Diba? hintayin na lang tayo bagong issue. Kumbaga, parang din to. matatapos din. Kaya nga sinabi namin nung una na walang amorto sa atin, saglit lang to, 'di ba? Saglit lang isipin yung gantong problema, 'di ba? Di ko lang pansinin, 'di ba? Kasi kung ako din yung nasa side nung sabihin natin maganda yung buhay, sabi niya wala rin akong magagawa. Di enjoyin ko na lang kung ano yung meron ako, 'di ba? Kahit na siguro nasusunog kami sa impyerno ngayon. Wala, ito yung pamilyang inano ko eh. Kumbaga, dito ako nabuhay eh, 'di ba? Dito ko pinakain eh, dito ako pinalaki. Tsaka yung side ng contractor shit na yan, basta mahaba yung usapan kasi rin ako eh. Diyan yung trabaho ko eh. Papaldo din siya. Kaya Alam niyo na. diba? Alam Kaya ko, alam ko rin yung ganyan, no. Pero kung yung close lang natin dun sa topic natin ngayon, actually short topic lang. Yun lang, kumbaga tamasa mo lang lahat ng pambabash eh. Kasama yan. Ito na yung Basta- ito na yung downfall. Ito na yung downfall. After nung sobrang saya, syempre may dulo. Hindi pwedeng hindi pwede laging masaya eh. Sabi nga ni Jay, may dulo pa lang. Kumbaga, kung ano yung magiging hatol, edi yun. Kung basura nila, edi basura. Kung ituloy, edi ituloy. Diba? Kasama sa consequence. Kung batuin man ng molotov yung bahay nyo, ganun talaga, diba? Deserve mo na yun eh. Indonesia, diba? Pengga na kayo yung mga maling bag. Mga bahay, pati yung mga sasakyan. Dinurog yung mga kotse. Looting ang tawag. Ayun yung magandang Nung nangyayari. panahon ni
Ewan ko nga, i-on the list. Martin Luther Yung King. kay ano, yung kay Marcos dati. Oh, Nilut yung ano, Malacanang. Parang ganun yung nangyari. Pero dun sa kanila, hindi Malacanang, bahay ng mga politicians. Mm. Yung mga Pinasok corrupt. talaga. Tapos parang, asan yung mga pulis doon? Parang anong ginawa nila? Kasi di ba yung video na after na yung mga nag-uwian ng mga tao, parang free nga lang eh. Nagtatawanan pa nga lang sila habang pauwi. Ayun lang, iniisip ko May- parang pwede pala yun eh. Mm. Kasi 40 yung cars doon eh. Kasi baka may isa akong gusto doon. Pero agree kayo doon kung sakaling mangyari. Oo, ako oo. Sa akin, oo. Ay, kumbaga, siguro, tayo yung gagawing way bilang ano nila, yung consequences nung ginawa nila. Kasi nga taong bayan. Kinuha rin kasi nila eh. Kumbaga, Tangin na kasi tayo mga Pinoy, malakas lang tayo sa comment eh. Wala tayong ano eh. dating Alam mo daw. Ayun yung ano, napagkumpara ko dun sa nangyari sa Indonesia tsaka dito. Sa kanila, yun nga, di ba, walang pulis. Walang pulis, walang sundalo. Eh, putang ina, mataas na tao yun eh. Tapos bigla akong naisip na, mamamayan nga pala sila kasi. Tapos, hindi ubra yung mga pulis, sundalo sa ganyan. Kasi bawal silang pumatay ng mga mamamayan. Eh, ayun, hindi naman yung presidente, di ba? Parang ano lang yun eh. Kaya nga ano din yan, parang feel ko, nasa tao din yan. Tsaka, tingin ko malayo pa tayo doon. Oo. Kasi dito sa bansa natin, Nagiging may bading na pagkanya-kanya kasi kasi lahat. dito eh. May kanya-kanyang mundo kasi Kasi dito eh. solid na eh. Actually, kahit ako din naman, wala naman akong pake, di ba? Kahit kayo rin naman siguro eh. lang. Kung may pera lang, gawin ko. Sige. May balita. Paano ko kakainin ko bukas? Ganun lagi Pinoy eh, di ba? Kaya hanggang internet lang. Yun kasi yung madali eh. Di ba? Anong pangkain ko bukas, panggas ko. Yun lagi ang una. Unahin ko ba yan? Di ba? Masasaktan lang ako dyan. May bagong Baka mapatay pa ako dyan eh. Bagong info lang, ganun. Mga Pinoy, madali lang, sumasakay lang yan sa cloud eh. Pero ayaw talaga nila mag-dive in doon at in involvement. Ayaw Alam nila lang nila. nagbibigay ng effort sa ganung bagay. Ayun. Walang amor sa amin. Hindi ano lang, what if may ano lang, tinatakpan na na lumang issue. Ayun eh. Marami. Sa bungero. What if lang, Ah, what if. Balik natin si Bungero. Balik natin kay Balik Atong na. May mga luma na. Yung luma na talaga. Yung kay Robert ako Duterte. dito. Yung kay Duterte, medyo natatabunan na yan. Nakawala na yan. Ngayon na-wonder ko. Baka hindi naman talaga big issue to. Pero talaga mas Kasi, malaki. kaya ko lang din nasabi na baka, additional topic lang to. Kaya ko lang din nasabi na what if may tinatabunan lang na issue. Kasi, parang ang random, parang sobrang coincidence naman na before pumutok tong lahat ng nangyari. Kumbaga may mga issue na yung Ghost Project na balita na. Pero, nakapag-advance na ng interview kay Julius Babaw yung dalawang So parang inunahan na nila. So bakit? Anong motive? Tsaka bakit may ibabrag sa internet na sobrang woke na internet na meron kang 40 plus na luxury cars. Ganto yung buhay nyo. Ganto kami kayan. Bakit? Buhay namin. Diba? Tapos after nun, biglang sabog yung balita ng mga Ghost Project ng DPWH. Diba? So parang iniisip ko na sobrang perfect naman ang timing. Kuha niya agad yung masa eh. Oo, lahat. 100% dun agad. Lahat galit agad eh. Alam mo na, alam lahat ng mga tao eh. Hindi ito yung issue dapat eh. Parang may something. Naiipon na lang na naiipon yung mga past Though, issues eh. kaya lang din naman na parang ang bilis na laman ng lahat. Kasi nga, di ba nung recent na ulan, grabe nga kasi yung baha. Talagang umaray. Lahat talaga umaray. Di naman ginabahan ng ganito dito Pati po nun, binaba ng todo eh. Tinuduhan. Sumabay talaga. Galing. Ang galing ng nature ah. Yun lang. Ito yung anong parang, naman to, short lang din to, yung masasabi nyo sa corrupt na tao, tas ginigisya siya ng corrupt din. Alam ko yan. Si Jinggoy, tapos yung Tinitignan niyo yung bata ka pa, boy. parang, na rin kami dyan, boy. ako dun, sabi ko, puta na si Jinggoy yung kumakausap dun. May issue din yan kasi hindi pa nga yun eh. Hindi pa nga sarado yun eh. Di halos lahat ng group nung board na nagpo-prosecute, halos lahat may connect dun eh. Nakita ko yung parang yung, di ko alam kung kung legit ba yun, pero nakita ko na halos lahat ng mga nandun na list may connection dun sa taong binabatikos nila. Parang, ayun nga, parang sobrang orchestrated nga. Unti-unti na nilang pinapaalata. Di ko alam what if lang to, what if. Hindi nga parang siya eh, parang people show lang siya eh.
Oo nga. Para lang Or makuha yung mga gumagaling tao. lang tayo na nakikita na natin kung paano sila Hindi, tingin ko kasi nasusuportahan ng local media. nakikita Ano yan, talaga, si no? GMA, di ba? Una sa Los Sabongero, sila yung nauna, di ba? Tapos itong mga anomalya, itong mga kakorupsyon sa, yan nga, Ghost Project, ano rin, sinuportahan din ng local media. Di ba? Tingin ko, malaking factor yung media. Sobra. Media talaga. Pero sabihin na natin na, ano lang siya, problema lang talaga siya, kunwari sa DPWH, as in, sila lang ang nagsiwalat ng, ano, ng problema. Tingin ko, hindi papansinin yun. Pero kung sinuportahan ng media, ginawa ng episode ni Jessica Soho na napakadami, talagang bubutaktin Ginatasan. yan. Ginatasan, di ba? Pero ngayon yung sa flood control, putang Yan ina, wala kasi linggo-linggo talaga. eh. Yan normal. Halatang halata na kasi. Sabay tignan mo ngayon, sobrang traffic ngayon. Kay tangin lahat, binungkal nila. Ah. Lahat Kahit ng nga mga dyan lang eh. Sa kanto, Kasi sa yung- Langaya, yung puta na, mga- pinagbubutas yung, ng puta. yung para kasi doon na budget, balak ng paghatian eh. Napuna. Hindi binalik para may makitang ginawa. May mga may experience sa government, alam nyo kung gaano kadali yan, mga palitan dyan. Wala kang experience yan. Ako meron. hindi yung kalsada. Mamamayan yun. Pera pa din. Wala, madali lang kasi yan. Madali lang talaga mag-abutan dyan. Madali lang magpadulasan dyan. Yun lang. Ayun yung ano nila doon, play nila doon. Ano, may topic ba tayo dyan? Issue ah. Hot issue. Masyado tayong makabayan. Ganun ka. Yan. Ayun, Next ito topic na tayo. totoong topic Meron talaga. tayo. Ito naman. Kailangan ba kapag jowa ng tropa, kaibigan mo na rin? Yan. Salamat sa nagtanong, tropa namin yan. WBYD. Kapag may mga tanong kayo, mas okay kung irekta nyo sa NGL. Yan. Yan. Kahit sino pa kayo. Yan. Yun, balik tayo sa tanong. Kailangan ba kapag jowa ng tropa, kaibigan mo na rin? Yan. Ano sa inyo dun? Tropa mo na din. Ay, ano ba yan? Maduminit ka. Sino? Ko ano lang, yung hindi sobrang intimate. Pwedeng Pwedeng Close ano mo lang, close lang. Close ano lang, doon lang sa tropa nyo, magkakilala kayo, may bond din kayo. Pero when it comes sa mga decision, dapat hindi masyado kasama. Nauna kayo dong magtotropa eh. feeling ko naman nag-work out yung magtatanong na ng decision sa yung babae. Pero ano yun, kunwari, sobrang tagal ng magkakilala. Ano? Sobrang matagal na rin sila magkakilala ba? Sabihin na natin 5 years, ganyan. Kaya nga, Parang no? yung lagi na kayo, may may band na rin kayo. Kaya nga depende sa situation. Kung halimbawa, yung friend, magkakasama kayo sa isang circle, ganun. So, syempre, yung tropa nyo, isa lang yung tropa nyo. Diba? So, parang bago pa maging kayo, magtotropa na kayo. So, pasok na siya dun, hindi na siya pasok dun sa tanong. Kaya, ang naisip ko agad na sagot, depende kung anong situation. Pero kasi, sa akin, yun, katulad yan sinabi ni Kejap na parang, ayun nga, hindi naman, tropa nyo pa din. Kasi naging, lalat kung, let's say na, inner circle yun ng girlfriend nyo o ng partner nyo. Siyempre, magiging friend mo yun kasi inner circle yun ng partner mo eh. So, magiging mo sila. Pero, hindi as close as katulad kung paano ka magturing doon sa mga inner circle mo. Yung bebeso ka. May pa rin. Pag magbababay. Ayan, ganun. Kasi sa amin sa amin ni Ses, ganun eh. Mga rin naman yung mga, niya, inner circle niya, mga tropa niya, sila ate, ayan. Naka-close ko rin naman sila. Okay lang yan. Sa likod. Ayan. Siguro kung yung, di ba, tropahan nyo, tapos may bago siyang jowa, tapos dumating sa tropahan nyo, parang di normal kasi sa atin na tropa, hindi naman yung ma-friendly tayong tropa, alam nga naman i-kick out natin yun, parang ganun, i-left behind lang habang nandun kayo sa circle nyo. Siguro pag nandun kayo, magkakasama kayo, kaibigan nyo yun. Pero kapag parang strangers na ulit, hindi naman totally strangers, pero parang hindi na uy, kamusta ka na dyan? Parang ganun. Kumbaga lang, pag
andyan sa harap nyo, katropa nyo, pero hindi ka obligado na yung dikit na kaibigan. Oo. Ang ano ko dito, once na naghiwalay na kayo, hindi na kita kilala. Parang ganun. Baga, sino ka na ulit? Kasi, kaya lang naman kita naging kakilala dahil lang dun sa ano eh. Dun lang, dahil lang dun. Nalatag ka lang sa tropahan namin. Pero after that, kung wala naman na kayo, parang di na kailangan pang ituloy yung friendship ng malalim pa. Parang ano na lang, kakilala na lang ulit. Na, dahil maliban na lang kung jajawain mo yun. Kaibiganin mo talaga yun. Kailangan mo i-close yun. Pero yun nga, pag nasa magkakasama kayo, kaibigan kita, ganun. Outside, siguro kung ikaw yung mag-approach sa akin, okay lang, parang ganun. Walang something na malalim pa. Hindi aabot sa close friends na talaga. Ano lang, kaibigan lang na normal. Ano, magkakilala lang. Oo, yan, magkakilala lang. Babae ka ng tropa. Babae ka na to. Tapos, yun nga, pag once na nag-out na kayo sa relationship, wala ka na sa akin. Parang ganun. Eto, ano to eh, ibang topic na to. I mean, out of topic. Anong masasabi niya sa mga babaeng pinagbabawalan yung lalaki sumama sa mga tropa nila? Hot take. Kunwari, may Hot take yan. may inuman tayo. Hot Tapos, take yan, hot take. may inuman tayo tapos, sorry tol, bawal eh. Ayaw ni, ano, ni Oo. Kumara mo. Di, alam na agad natin yung parang obvious na sagot eh. Di ba parang toxic yan, ba't naman ganun, di ba? Ayun yung obvious na sagot eh. Oo. Pero sige, for the benefit of the doubt. Sige, sabihin kong papatulang ko, sige, hindi ako sasama. Ano naman ngayon? Ano na ngayon? Ano bang meron sa mundo natin na mo na lang? Kasi sasama ako sa kanya eh. Kasi kumbaga papatol ako sa gusto mo eh. Okay. Anong meron sa na okay na parang magiging okay ako, may mapapala ako. Kasi sa mga tropa ko matik meron eh. 'Di ba? Kaya dito rin papasok yung sino ba dapat yung pumapasok sa relasyon? Yung babae ba papasok sa lalaki o yung lalaki papasok sa mundo ng babae? So, tingin ko nandun yun. Kung nasan yung relasyon nyo, tingin ko yun. May nire-respect lagi eh. May ganun eh, may nire-respect eh. Pero kung ako, ano bang meron sa mundo mo? Ikaw nga sumama sa akin eh, di ba? Sabihin, sumama ka sa akin. So, hindi ako ano sa'yo. Importante tropa ko. Diba? Kaya ako nga tropa yan. Sa akin, ano, pag ganyan, pag sasama sa tropa, sabi, pipigilan ka ng jowa mo. Para saan? Parang, anong meron? Ba't umabot na sa point na pagbabawalan mo na? Parang, pinigilan mo na magsaya yung tao. Kumbaga, Ayun na nga yung sense nun eh. Kasi nga, syempre, galit siya. Parang, hindi naman dahil magiging masaya siya. Malay natin yung mga tropa niya, tarantado, kaya ayaw niya sumama ka dun. Parang gusto niya mapabuti ka lang din. Ikaw nga, bilang ikaw, kilala mo yung mga tropa mo. Tapos yung babae, kung ano yung nakikita niyo dun sa tropahan niyo, ayun yung ayaw niya. Di ba? hindi, kung pipigilan niya, kung ganyan nakalalim yung reason niya, kaya pinipigilan, di babae kasi, ako yung lalaki. Kung masama man yung, Ano masasabi mo kung bakit may mga babaeng hindi pinapayagan yung mga jowa nila sumama sa mga tropa nila? kapag nagpapaalam. Kunwari, kahit na nagpaalam, pag takas nga, galit pa din eh. Di ba? Pag magpapaalam, galit. Kasi parang purpose lang nun, kinakat niya na yung fun sa buhay mo eh. Kumbaga, parang, ba't mo pipigilan? Kahit nga sabihin na natin kung maloko yung tropahan nun eh. Kung meron naman silang trip na something na gagawin. Iba, labas na dun kung ano, kung maloko man yung mga tropahan na yun. Kasi, siya naman magdidecide. Iwan mo. Kung ayaw mo kung ayaw mo ng ganun tropahan nung, Sa mga yung lalaki, iwan o yung babae mang iiwan? yung babae mang iwan. Kasi, di ba kinokontrol nga nung babae yung lalaki na wag siya sumama dun sa tropahan ng lalaki. Kasi nga, kung ano na lang naman pinagagawa nila, parang ganun. Parang sa point of view ng babae, parang masisira lang yung lalaki kapag sumama pa siya dun sa mga tropa niya na yun. Pero kung yung pananaw naman ng lalaki, hindi naman ganun. Parang,
tropa ko yun, eh. Kumbaga ito ako nabuhay, eh. Oo Ganito nga, ako, lagi ako an sumasama andiyan na sa nga kanila, tayo, eh. yung pinapaliwanag natin dun sa babae na ano, eh. Ah. Kunwari ako may girlfriend, tas ayun nga, lahat sasabihin ko tapos wala magagalit siya. Eh, ako bilang sarili ko, pupunta pa din ako dun, tas Oo. ayaw kita magalit. Ayun ang ginagawa ng totoong lalaki. Oo. Eh, may ibang lalaki kasi na pag nagpaalam, siyempre magagalit yung babae, parang ipapaliwanag niya lahat. Ending, susunod pa din siya dun sa babae. 'Di ba? Doon nasisira kasi yung tropahan, eh. Nakakainis, eh. Nakakasira ng tropahan yung ano, pagkakaroon ng jowa ng lalaki, Crazy. Oo, kaya nasasabi kadalasan ng mga magtotropa na may jowa Jowa. na kasi. Understanding na lang, eh. No? Nasaan si ano, ayan nyo. Wala, jowa na. May jowa na. Tapos ang hindi ko po maano doon, yung kunwari, kinausap ko siya, yung tropa ko. Uy, tara, may ano tayo, may inom tayo, may gala tayo, ganyan. Tapos sasabihin ng lalaki na, ay hindi ako pwede man kasi may gagawin ako, eh. Pero ending lang nun, hindi siya pinayagan. 'Di ba? Ang pangit pag hindi ka pinayagan ng jowa mo. Okay pa sa akin, tanggap ko pa ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo din ng ganun ng trip. Kumbaga, lumalayo ka na rin sa mga simpleng trip ng mga tropahan mo, parang ayaw mo na sa ganung mundo. Okay lang yun. Ma-mature ka na kasi pag ganun. Pero yung naging ganun yung decision mo dahil nga lang sa girlfriend mo kasi ayaw niya. Parang ang pangit mo pangit pa ng ginagawa mo sa relationship mo. Nagpapakontrol ka sa ganung bagay. Tapos alam mo naman sa sarili mo, gusto mo yon, pero pinipigilan ka. Yung mga magulang mo nga, pag ayaw sa ganun, nagagawan mo ng paraan, eh. Tapos yung jowa mo, grabe ka. Mami yarn. Nanay. Nagbabawalan ka. Last mo naman, boy. Ayun, yun sa isa naman yung take ko yun sa sinabi ni Choy kanina. Ayun, pwede ngang ganun na parang hindi naman pero kasi iba na to, eh, hindi na to pasok dun sa tanong kasi ang tanong, anong gagawin mo kung hindi ka pinapayagan, 'di ba? Pero kasi yung sa point na pino-point out ni Choy na parang kumbaga sa upbringing na nung lalaki, kumbaga parang yun nga, di na ganun yung trip mo, nababawasan na yung parang tropa time kasi ba ewan ko kasi sa akin nare-relate lang din kasi ako dun. Parang dumating na rin kasi ako dun sa era na yun na as in talagang di na yung katulad ng dati na parang every night, crazy night. Every night may ganap. Di na ganun, eh. Parang ewan ko, parang naubos din na parang umabot na ako sa na tinatamad na ako na ganito. Ayoko na nung araw-araw na sagarang inuman, yung ganun. Tas parang mas better na yung kumain na lang, movies o matulog. Parang gano'n. Di naman siya parang parang nagiging boring ka na. Parang para sa akin, ayun na yung mo, eh. Kumbaga, yung life mo. way of na sobrang peaceful para sa'yo, na talagang, ay, hindi ko kayang ipagpalit tong ginagawa ko to para dun sa bagay na yun, eh. Inom para dito, parang hindi na siya mas matimbang na tong pahinga na to, parang dito ako nakuha inner peace, eh. Parang ganun. Ayun, okay yun. Naintindihan ko yun. Kasi syempre, doon na papasok yung maturity mo tsaka Oo. yung choice mo kung anong gusto talagang gawin mo. Kumbaga, suportado ka nga doon ng babae mo, eh. Diba? Pero paano kung ganito? Yung pupuntahan mo is talagang may gagawin kayo. Kasi may mga gantong senaryo, eh. Basta tropa lang. Basta kasama mo yung tropa. Hindi naman kasi ibig sabihin na tropa, eh, yun lang ang gagawin nyo, Oo. inom lang. Inom, Katulad nito, gala. ginagawa natin. Gabi to, late night, umaga tayo. Pwedeng, kunwari, crazy yung mga babae natin. Pwede talaga tayong ganunin, eh. Paano kung ganun? Kasi dati, na-experience ko to, di ba, active tayo sa YFC dati. Pupunta lang ako sa YFC activity, kung ano-ano pa sinasabi. Di ba nakakaano yun, na parang, ako sa sarili ko, Tas kasama mo rin naman siya doon. wala naman akong gagawing masama. 'Di ba? Sino bang may problema na doon, 'di ba? May mga ganun nga babae na kahit wala namang pinanggagalingan yung nila, basta mapagbawalan ka lang sa bagay na gusto mo. Yun lang yung point nila. Gagawin lang nila yon. Crazy sila. Kasi tingin lang nila, ito may sarili siyang trip, masaya siya. Tapos ako nandito lang, wala akong gagawin. At wala rin gagawin. Wala siya, wala Diyan ka, diyan ka lang. Oo nga, yun eh. Yung, wala akong kausap ngayon. Kasi siya nandun. Bawal, di siya makakapag-phone. Bad trip ako nito. Kaya wag na lang. Dito ka na, at least may kausap ako. Parang dinadamay ka na lang niya sa ganung mundo mo. Eh ikaw, sanay ka na marami kang ginagawa, ganito, ganyan. Hindi ka masyado palausap. Kung gusto mong mag-kausap, maglalaan ako niyan. Kausap na lang. Tapos maglalaan na ulit ako sa
ibang bagay naman. Hindi yung mag-i-stick ako sa magkausap na lang kayo ng buong araw. Doon na pumapasok yung ano, sama ko yung girlfriend ko, pre. Oo. Sige na nga, sama ko na lang kasi yung kulit Di ba? Yeah, ayun yung sinasabi ko na ano, talagang depende talaga sa magiging partner mo. Kasi kung ganung mga bagay, kung halimbawa, una mong sinabi mo, pupunta ka sasama ka sa mga tropa mo, pinagbawalan ka, okay yun. Pero kung pinaliwanag mo na kung ano yung gagawin mo talaga behind that, kung halimbawa, gathering and meeting ng Pumayag para ka. sa ano, kung ano mang shits yung nagagawin nyo, tapos hindi niya yun naintindihan, may something wrong na dun sa partner nyo. Kasi una-una sa lahat, yung gagawin mo naman, hindi lang naman yun para sa iyo magiging para sa inyo yun. Tapos kung hindi niya yun naiintindihan, edi ibig sabihin, hindi ka niya sinusuportahan, pinipigilan ka niya mag-grow. Diba? So, doon na papasok yung toxic type na ng girl. Kaya talagang iba-iba kasi may mga ibang babae na katulad ng sinabi ni Sai na kaya hindi pinapayagan sa mama kasi may deeper reason. Kumbaga, nagkaroon ng something sila kaya hindi siya pinapayagan. Mga ganung bagay. Kaya iba-iba talaga. Baka Depende ano nga, talaga sa situation. baka ano lang talaga ito madalas eh. Bored lang talaga yung babae kapag nawala ka eh. Kaya ang gagawin niya, para hindi ma-bored, wag ka na lang muna payagan para di na siya maboboard kasi nandiyan ka na ulit eh. Nasa iyo yung attention. Ganun lang yung feel ko, ganun yung nagiging reason nila eh, na sa akin dapat yung attention mo ah. Ba't nasa kanila? Ayoko, dito ka sa akin ulit. Simpleng ganung bagay lang, pinipigilan ka nila. Parang problema yun. Parang di ka na makakapag-decide sa sa sarili mo. Kasi simpleng kasiyahan mo na napipigilan mo. Kasi alam mo yung sa sarili mo eh, ganung bagay. Ikaw nga sa sarili mo, nilalanan mo ng oras yung tropa mo eh, yung mga ginagawa mong ganun eh. Tapos pipigilan. Eh, mundo mo na yun eh. Paya ganun yung mundo mo kinokontrol ng iba. Ikaw na nga lang bida sa kwento mo, iba pa pinasulat mo. Paya ganun. Ang pangit na lang nun kung ano kasi, kung yung lalaki, puro tropa na lang. Pangit na naman yan. Ah. Hindi ka na, Ganun. may nasa ganun na. Neverland ka na, hindi ka na tumatanda, wala ka ng Ibang take naman na yun. Yung lalaki na mismo yung problema na hindi na niya mabitawan yung tropahan niya. Lalo, Pwedeng dyan. Pero ano pa rin, either pa rin. Kasi kung halimbawa, yung tropahan na may naitutulong naman sa kanya, like may hustling sila, okay yun. Pero kung wala naman, like, tara, halika na't pasukin natin. Ayaw nga naman, May mga ganun type shit ng friendship. Pwede nga namang dun siguro nanggaling. Kasi merong mga gantong saying yung... Tambay lang. May mga gantong saying yung... Nawawalan na talaga ng oras dun sa... May mga gantong saying yung babae na hindi naman kami magiging ganto kung hindi dahil sa inyo. Kumbaga, baka kaya ka na niyan pinipigilan kasi masyado naman nakatang ganun na yung galaw mo. Kumbaga, nawawalan ka na ng paki sa relationship. Baka ganun na yung nangyari. Hindi na natin yung masisisi kung bakit ganun yung pinapakita ng babae. Pero kung, ano naman, kung di ka naman ganun, baga umpisa pa lang ng relationship nyo. Pagkadating na pagkapaling mo lang sa relationship nyo, meron kayong basketball, bawal. Pinigilan na agad. Tanginan to, kakilala pa na natin ah. Namipigil ka na agad. Sino ka? Uy. Ayun naman siguro yung ano. Kumbaga kung bakit naging valid yung babae. Kasi, lalo na pag may pamilya. no, naman, may responsibilidad ka na eh. Kasi, baka naman talaga, Hindi ka na ba ng gatas ng andito ka, baka naman valid na kasi yung reason ng babae, kaya kung bakit siya nagbabawal sa'yo. Na, yun nga, masyado ka nang babait sa tropa mo, sabay, hindi mo na nagagawa yung responsibility mo sa kanya. Parang gano'n. Tingin ko kung mga early stages, lahat naman tayo naranasan yun eh. Kasi, syempre, una, susupot-supot tayo. Akala natin yun talaga dapat eh. Na parang dapat, 100% susunod. Tapos syempre, nung nag-mature ka, marami ka nang nakikilala, marami ka nang nakikinig, marami ka nang nakakonect na hindi ganun yung relasyon nila, tapos nag-work. Facing lang pala yun. Pero magandang point yun na, siguro lahat tayo, try natin lahat ng lalaki na naging under tayo. Na talagang kada galaw natin, pinupuna tayo. Kahit na alam nating reasonable. Pero, as time goes by, dapat hindi ka maiipit doon bilang lalaki. Dapat alam mo rin na nag-i-improve ka. At yung babae na sa susunod na mga kasama, maintindihan ka kasi gumagalaw ka na ng malaki. Kasi kung
pero kung masasanay ka simula from the start Ganun up ka pa until din. now na parang di pwede sabi kasi ng ano ko eh. Ang ano niya, ang layo talaga ng mararating mo pag Ang ganyan, di pangit ba? na saying dati parang ang angas na ano eh, yung sa mga matatanda na under ka ng asawa mo, under. Ngayon kasi hindi na asawa, under ka ng girlfriend mo. Jowa pa lang. Putang inang Jowa yan, pa lang, sabi ko, naka-under na bakit yun, parang panipis ng panipis yung nangyayari? Ba't parang pati pagdating sa magjowa pa lang, sumusunod ka na agad na hindi naman dapat. Kasi nga, dapat kang sumunod kapag asawa mo na. Yung may responsibilidad ka na. Pero hindi yung way na susunod ka talaga. Yung magiging parang aso ka dun sa asawa mo. Hindi gano'n. Parang susundin mo kasi nga dahil may responsibilidad ka. Pero yung gantong Simpleng galaw mo lang. Simpleng galaw mo lang na pagbabawalan. tapos susunod ka pa. Paano ka magiging lalaki niyan? Kaya nga, supot na supot talaga yung galaw niyan sa ganyan. Kaya dapat pag sa relationship nga, na iset mo na agad maaga pa lang na ganito mo ako makikilala, ito ako. Parang pakilala na pag meron akong ganap, papaalam ko lang sa'yo, pero hindi ko hinihingi yung opinion mo kung pagbabawalan ba ako hindi. Paalam lang, ito yung gagawin ko. ng Sasabihin gantong ko lang, oo. ito gagawin ko. Literal na paalam, hindi yung paalam na May nangingi ng hindi. permission. Kasi pwede humindi eh. Oo. Paalam pala, paalam. Ipaalam mo lang. Oo, hindi paalam. Kasi pag ganun, masasanay na rin yung babae na lagi siyang may say sa mga gagawin mo. Tingin ko nga pag umabot sa ganun, nawawala na ng respect yung babae sa'yo. At ang tingin niya sa'yo, mas mababa na. 'Di ba? Gusto mo ba yun na parang in a long run, ang baba ng tingin sa'yo ng babae? Tingnan mo yung try mo i-backtrack yung mga previous relationship mo. Nung lagi kang sumusunod sa babae. Nasaan na kayo ngayon? Wala rin naman napuntahan, di ba? Ginawa mo yung best mo na sumunod lagi sa babae. Pero saan kayo nag-end up? Pero Wala pa nagigets ko din. rin yung part ng lalaki kung bakit minsan hinahayaan na lang nila yung babae. Alam ng mga lalaki na yun, yung capacity nila na mahina talaga sila eh. Tapos hindi sila maka-exit. Ang tingin nila sa sarili nila, mababa rin. Kaya nga ganun kaya hinahayaan yung babaeng ganun eh. Diba? Na wala eh, ganito ako. Hindi niya na na-set up yung buhay niya. Parang hindi ko rin alam yung gagawin ko sa buhay ko eh. Parang Natatakot nga siya mawala. hindi katulad ng lalaking may sariling galaw. Alam niya agad yung reality na after this relationship, ang dami pang nakahanda para ganun sa kanya. dapat. Yung Diba? parang wala kang, parang di ka takot nga na mawala. At kapag nakita ka rin ng babae mo na ganun yung thinking mo, ang laki rin ng galaw mo, i-respect ka rin talaga nun. Kumbaga, darating sa point na parang, sige, gawin mo pa para sa atin, di ba? Susuportahan kita. Di ba? Kaya nasa lalaki rin eh. Tingin ko wala sa babae. Yung babae kasi more on nagre-react lang sila kung ano yung binabato natin. Kaya Importante talaga may bitaw ka din eh. oo, tama. Kasi yung kumbaga parang ayun yung magiging pinaka-foundation na parang okay. Sige. Ganito, mas-settle na agad yung eh. Kasi kung katulad nga nung ka lang, parang happy-go-lucky ka lang na lalaki. Wala. Hindi ka talaga parang, yan plano mo. Sabihan ka ng babae, plano mo sa buhay mo. Sabihin sa'yo ng partner mo na parang mas may motivation pa siya na gumawa ng something kaysa Kasi sa'yo. yung Sobrang support mo nun. sakit sa loob no. Tanungin ka ng babae, ano nang balak mo sa buhay? Wala ka na bang plano? Diba? Ganito ka na lang. Buti pa yung tropa mo. Yung tropa mo lagi nangangako sa akin. Ayan yung mga ayoko marinig talaga eh. Kaya inunahan ko na yun na, gagalaw na ako. Dapat may bitaw ka. Yung mga babae, Kahit wala ka naman jowa, may galaw ka eh. dapat nga may galaw. Bilang lalaki. Bago ako pumasok sa relationship, buo ka na talaga. Oo. Kumbaga, May binibuild ka na rin. may something ka na. Hindi ka na lang pag binanggit na, ano mo. Ano lang ako eh. Ganito lang ako eh. Wala akong ano. Iya-under ka talaga nun. Di ba wala ka agad, kumbaga nagpasa ka ng resume na wala lang. Ay, hindi. Nag-a-apply ka sa mataas na posisyon, di ba? Coachy Parang ako. ganun. Kasi may iba pag may dating, VP, pag anong mo, pakilala mo, kasi may business ako na ganito. Kaya, May kaya ako may kotse kasi Kita ganito yung ng business. 4 wheels. Kasi, ano mo na agad, ang makikita niya, businessman pala to. busy to. Hindi pala to, inom-inom lang, di pala ganito yung trip nun, di pala to tambay. Mga ganun. Kasi makikita na agad na
shit, ano na siya, expected na siya na tao. Kumbaga, tas na ano, kumbaga, yung sa babae na, ay, mataas-taas tong lalaki na to, parang mas mataas to sa akin. Parang ganun. Na-sense ng babae na kung kaya kanyang i-down or talagang mas mataas yung respect. Nararamdaman nila yan. Kaya, kahit wala kang jowa, dapat ayusin mo rin talaga. Ayusin mo talaga yung sarili mo. Tsaka yung Wala sa sinasabi, babae yan, wala sa babae. disclaimer lang yung about sa sinasabing respect na nakukuha ng lalaki sa partner nila. Hindi yun yung respect na parang anong pagiging misogynistic. Hindi naman ganon. Yung respect na bilang ano na, ay, yung partner ko, hindi lang yan basta lang. Kumbaga may something yan. Kaya ako siya nire-respeto dahil kung ano yung na-build up niya sa sarili niya. Kumbaga kung ano siya. Ayun yung nire-respeto. Hindi yung nire-respeto kasi ano, Si parang, Google Pink. hindi yung ganun Kasi pag Hoy. hindi, susuntukin kita sa mukha. Tsaka yung dapat ang unang magbo-vouch sa'yo sa labas, yung babae mo na okay ang ano yan, boyfriend ko, lalaki ko, okay yan. Hindi yung, ewan ko kung nakikita niyo to sa kwento ng mga babae na parang, yan, ganun, yung mga Okay. ganun yung babae. Okay yung lalaki ko. Anong trabaho? Babaero lang yan, pero alaga ako niyan. Kahit maraming Ano yan, nagiinom Okay, yan lagi sila ng mga tropa niya. Ay, walang trabaho. Anong trabaho ng boyfriend mo? Walang trabaho. Okay yan. Marami ng babae yan, pero alaga pa rin ako niyan. Una talagang mag-a-uplift sa'yo, yung babae mo. Oo. Kasi Kaya parang kung, wala kang dating pag siya, anong trabaho ng boyfriend? Ay, wala siyang trabaho. Ano pa lang, apply pa lang. Ano yun? oo, di ba? Siya that nag-i-spread ng word pagdating sa'yo, no? Ibig sabihin, maganda na rin yung nagagawa mo sa sarili mo. Kaya di nyo masisisi na nagiging crazy yung babae kasi nga, ganyan kayong mga Nag-expect sila dapat ng Mga ganun. Nang walang trabaho, wala rin naman trabaho. Hindi. Oo. Yung trabaho naman is, ano bang trabaho? Pwede naman kasing may binibuild siya na, kaya sabihin, kunwari, inaayos niya yung psychological state niya, katawan niya. Yun ang pinakamahirap, katawan eh. Di ba? Pero hindi lang, hindi lang sa trabaho mo kuha yung ganun Discipline nga sa huli, Oo. bilang lalaki na. Paano ka kumain? Basura siguro lagi kinakain mo, kaya ka ganyan. Tamang kalkal ka sa basurahan. Di ba? Parang aso eh, di ba? Kalat mo. Hindi sabihin trabaho eh, yung 9 to 5. Hindi that. Job May yun. something ka na ginagawa. Oo. Yung mga tambay nga, di ba? Ang lakas ng dating. Yung mga tambay nga. Di ba? I mean, Sabi ginagawa nito ka. Pantay ng kalsada naman yun, tol. kasi meron mga, Kampi ng mga... Mangkalkal lang electric fan. Kampi ng mga tao kalsada yan. Yan. Rice cooker yan. ayusin ko lang. Parang yung kalsada lang yan eh. Hmm. Ayos naman sinisira. Yan. Ayun. Ayusin mo yung sarili mo. Ay, kwento ko lang. May nakausap ako last week ata. Parang ano siya, nakikipaglandian siya. Parang ano-ano. Nakikipaglaro sa apoy. Wala siyang idea kung sino ako eh. Tapos, parang binigay ko sa kanya yung IG niya. Ay, IG ko. Naglapagan kami ng IG. Tapos biglang nag-iba na yung convo. Nag-iba na yung convo. Parang sinabi niya na, shit, parang, pala di ko sinabi yung mga sinabi ko kanina. Kasi nakakahiya. Wala akong sinabi. Pinakita ko lang yung IG ko. Sabihin, parang, nasense niya na, parang dapat pala di ako nagkulit dun Nahiya. Ayos kasi na Nahiya. identity, putang inang yun. Nahiya bigla. Kaporma ang puta. Nahiya bigla, no? Pero yun lang, parang, dun pa lang mapapractice mo na nasang lalaki na kaya ako, nasang level kaya ako, di ba? Yun ba ako, May plano na ba sa buhay mo pupunta? ang makukuha ko bang babae, yung i-under ako o yung maano ko, parang makakasama ko as support ko. Portahan ba ako? I-up ka, no? Kaya kung nandun ka pa sa part na ina-under ka pa ng babae, baka deserve mo pa yan. Deserve mo yan bilang lalaki. Kailangan ka pa kontrolin. Oo. Kailangan ka niya pa kontrolin kasi mahina ka pa eh. Uhulmahin ka pa niya, siya ang uhulma sa'yo. Tapos pag nahulma ka niya, ayaw niya na sa'yo. Ayun niya na sa'yo. Perfect ka na sana eh. Iba naman. Ako na bumuo sa'yo eh. Ayoko na, pagod na ako eh. Diba? Na may episode kami na ganun, panoorin Yes, yun. sir. Yun, nasagot ba natin yung tanong? Yun, Binda? Oo naman. Feel ko naman. Yun. Kasalanan ng DPWH siya. Oo. Kasalanan nila to. Lahat, kaya nagbabaha. Yung kumaray sa mga pambabasya inyo, kung gasilo lang yun eh. Yung ninakaw nyo, alam mo eh. Okay lang yun. Gusto nyo, pasa nyo sa bank account namin. Okay lang. Patikim. Patikim ng mga... Mahiram naman ang Maserati. O yung Land Cruiser. Ayun, i-cut na natin to, no? Baka
magsunugan kami dito, baka sunugin namin yung ano. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. So yun, salamat sa nagtanong nun. Sa susunod, sana sa NGL link na mismo kayo magtanong para doon tayo magbatuan lagi. Gawin natin yun. Yun yung number 1 NGL link sa Hood. Pinas. Pag meron kayong gustong itanong, puta itanong nyo doon. Para siyang DJ. Singit lang ako. Yan. Shoutout ako dun sa kaibigan ko. Yako. Happy birthday. Yun. Happy birthday. Sana Excited na. makasama natin yan sa susunod. Oo, susunod. Makasama natin yan. Ngayon, happy birthday Yako. Tayo nakita ko yung music video nila, nandun siya. Bangis na. Diba? Yan. Kaya isuportahan nyo, High Tables, may re-release yan September. Guys, Kasama kami dyan sa pagtatrabaho niyan. guys, magkakaroon kami ng sale. Advance ko na dito nung sasabihin. Abangan nyo yung sale namin. Tas yung mga lalabas namin mga teaser namin, kayo nang bahala. Sigahan nyo na lang. Takilingin nyo yung protocol namin. Ayun. Abangan nyo. Ayan, si Sai, lalabas na ulit yan. Hinihintay lang kasi namin. Abangan niyo yung episode namin sa loob. Dami mag-shoot. Ayun. Suportahan nyo lang. Happy Happy birthday, birthday ako. ako. Yan. Download dyan sa atin. Support local. Panoorin mo lang. Tapos makakasama ka na namin susunod dito. Yes. Hi, table. Support local, High Table, Gem Jim Prince. Prince. Lahat Pabango ni pwede. Sai. YouTube channel. Pabango ko. Pabango ni Sai. Yan. YouTube channel ang lahat pwede. Facebook page. Yan. Like and follow. Subscribe nyo. Share nyo to sa mga tropa nyo. Basta yun. Supportan lang tayo. Tunay. I-play natin yung yung music video nila. Tapos promotion din ng ng HT. Play that shit. Yan what's mas High table sa t-shirt Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt Sa bulsa may bird Malupit na since bird Kasama puro big bird Kasama puro big bird Yan what's mas High table sa t-shirt Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt Habang nasa loob ng skirt